Video. Ganda pa ng pesta natin. Mas maganda pesta natin kasi ganun. Sinom po. Wala yun. Ay, di parang. Kanina humarap na eh. Dito ka na video. Parang yan. Side view pala. Side view. Picturean mo. Pinicturean mo. Video ba yan? Video. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Well, nasa Kalumpit, Bulacan nga po pala ngayon si Richard Polkerson. Para nga po raw sa taping ng Pulang Araw. Nakakatuwa naman po. Dahil sa Bulacan pa talaga, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. May mga update tayo na talagang mapapaisip po kayo. Although sabihin natin, bakit sa Bulacan? Ito po kasi yung mga lugar na kung saan tamang-tama po talaga. Sa mga panahong, kumbaga, masasabi natin, isa sa nasa history na po talaga ang Bulacan. Real talk to, kahit si Henyo Master Joey De Leon, binabanggit to. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, dito po ang shooting ng Pulang Araw sa Bulacan. Kaya nga po kalmado at kampante pa rin po tayo. Lalo na nga po kapag may mga bagay-bagay na talagang mapapaisip ka. Di po ba? Real talk kaya mga kaaldab. Well, pag-usapan natin itong, kumbaga bago tayo tumalakay kung nasa man po si Mengay ngayon. Isa pong post ng ating napakabait na subscriber, si Madam E.G. Marcero. Biruin mo, noong mga panahon po pala noon, 50 to 60 million ang franchise ng McDo. Kaya po pala, hindi nakakakuha yung mga ibang artista. Di po ba? Gaya nga po ng sinabi natin, kung mapapansin nyo, di po ba? Sino nga po ba yung mga sikat na artista pero wala po silang franchise ng McDo, di po ba? De, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat, di po ba? Tapos ng mga panahon na yan, katulad po ng Jollibee, di po ba? Si Agamulak, di po ba naging endorsement yan ng Jollibee? Pero bakit hindi nga po ba nabigyan ng prangkisa? O bakit hindi po ba nagtayo ng franchise si Agamulak? Hindi po ba? Hindi, nililinaw ko lang ha. Hindi ko naman sinasabing hindi niya kaya. Hindi po ba? Kaya po pala ng McDo, maraming nagtaka, maraming nagulat nung mag-franchise po si Maine Mendoza at si Richard Polkerson. Kung titignan nyo, napakalaking halaga, no? 50 to 60 million. Sa bagay, si Alden Richards, naloko rin po eh. Di po ba? 100 million nga po raw yung lalaw ko sa kanya. At siyempre, baka sabihin na naman po ng iba, hindi na naman totoo. At si Mengay, talagang mayaman na si Mengay. At yung pamilya niya. Dagdag mo pa po yung sunod-sunod, yung, kumbaga, endorsement niya. Kasi ito, ang franchise nila po ito, kung correct me if I'm wrong, 2017. Di po ba? O 2018. Correct me na lang if I'm wrong ha. May malaki na nahagip ni Mengay na yon. Di po ba? Kumbaga, sa laki ng kinita ng Imagine You and Me, tapos sunod-sunod na mga ito sa sahod lang ito hindi pa po kasama. O sabihin na natin na wag na nating isama yung sahod ni Mengay sa Itbulaga. Mga ano lang to, mga masasabi natin na advertise lang to, yung mga TV commercial, napakalaki po pala ng sahod yan. Real talk mga kaaldab, napakalaki kasi nung ma-interview si Harleen Budol sa isang saglit lang daw, binayaran daw siya ng 200,000 eh. Biruin mo, hindi pa yung parang photos lang yun hindi siya yung TV commercial. Ang ibig kong sabihin, yung parang nag-i-endorse ka lang ng mga product pero
hindi siya video, picture lang na ikaw yung endorsement. Iba po pala talaga kapag naging lumabas siya sa TV commercial. Hindi po ba? Mas malaki po pala yung bayad. Kaya nga po titignan nyo, ilang sponsor nga po ba o ilang advertiser ang dinaanan ni Richard Paul Carson at ni Maine Mendoza. Di po ba dun sa Pansit Canton, sa Tokentex, sa Magnolia, sa Coca-Cola, at syempre sa McDo. Di po ba? Sapat na po talaga yon para makalikom ng ganong kalaki si Maine Mendoza. Ngayon alam nyo na, no? Pasalamat tayo kay Madam E.G. Marcelo. Napaka galing, talagang masasabi natin na talagang updated siya. Ngayon alam nyo na sa mga nagtatanong kung bakit nga po ba maraming artista ang hindi naka-avail ng McDo. Di po ba? O real talk yan, kita nyo sa Maynila. O part natin ng NCR na lang. Wala po rito nag-franchise ng McDo na nabalitaan natin. Di po ba? Hindi, para lang klaro, para lang po sa mga taong nagsasabi sa akin ng fake news ako, okay lang naman po yan. Di po ba? Well, balikan natin si Mengay. Nasaan nga po ba si Mengay ngayon? Bakit may post na kumakalat na umalis si Mengay bandang 2:00 ng hapon? Naispatan daw po si Maine Paul Carson. Ito na kaya yung mga bagay-bagay na pinakahihintay natin? Mga bagay-bagay na iimbestigahan pa po natin. Di po ba? Kung saan nga po ba siya pumunta at kung ano nga pong lugar ang pinuntahan ni Maine Paul Carson. Sabi ko nga po sa inyo, sa mga galit na galit po sa atin dahil nga po sa mga ina-update natin, normal lang yan. Alam niyo naman po na si Alden Richards talagang malihim siya, sobra. Di po ba? Simula po noong 2019. Pero ng mga panahon ng Aldab, talagang ramdam mo na alam mo yung mga galaw niya, alam mo yung mga ganap niya. Sa ngayon talagang medyo nakakapagtataka, di po ba? Gaya nga po ng Showtime, nalaman na lang natin nung pumunta na sa studio si Alden Richards. Di po ba? Hindi po katulad ng dati, kung matatandaan nyo, di po ba? Sa Itbulaga kapag paparating doon, Huwebes pa lang, i-anunsyo na ng Itbulaga na andito may paparating, kaabang-abang. Ay, alam na natin yun kung sino. Di po ba? Isa lang naman po ang pambansang B. Di po ba? Walang iba kundi si Richard Paul Carson. Pero sa Showtime parang hindi talaga, no? Nagulat na lang po tayo. Kaya nga po sabi ko kung hindi po kayo nakatutok ng mga panahon na yun sa Showtime, hindi nyo malalaman. Although nagpo-post na po sila. 11:30 ata, 11:45. Nag-post na sila. Pero hindi naman po agad-agad malalaman nun yung post na yun. Hindi naman agad-agad na kapag ka nag-post ka, makikita agad. Yung iba, abala sa pagsasaing. Yung iba, abala sa pagluluto ng ulam. Yung iba, tinatapos yung laban dahil pagdating nga ng 12:00 o yung iba, nanananghalian na. Hindi po ba? Tapos saka lang sila makikita yung pagbukas nila ng Instagram, Twitter, Facebook. Doon lang nila malalaman na, ay oo nga, no? Andyan pala si Alden Richards sa Showtime. Lipat natin, oh. Ngayon lang po nila nalaman kung kailan patapos na. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, iba po kasi kapag ka-updated ka. Di po ba? Pero pagka tinatago na po at talagang ayaw ipa sa publiko agad-agad, doon lang tayo hindi nakakasagap ng mabilisan. Di po ba? At aminado naman po tayo na biglaan. Ultimo, mga Alden fanatics, nagulat din po eh. Hindi po ba na biglang sumulpot nga po raw si Richard Paul Carson sa Showtime. Alam ko hindi ito naka-schedule eh. Real talk kaya mga kaaldab, pambasag lang po talaga si Alden sa EB Olympic na laging pinopost ng TV5. Di po ba? Real talk kaya mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po
na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.